Oh, magdo-double parking kapag kainano. Wala, sarado naman yung manok. Ayun na, ang ating mga order. Almost 19,000. Nag-usap na kami ni Ate Lods dyan. Sa Gcash na yung mga... Nakabayad na tayo kagabi ng 10K through Gcash. Kasi ang Lola Lods nyo gusto Gcash. Gusto daw niya Gcash. Ika lang? Sipag namang anak. Iniwan ka mag-isa ka lang. Uy, tulungan nyo na lang si bebe. Yan. Mabigat, tulungan nyo yung asukal, mabigat. Anak ni Ate Lods yan. Nagkakalaan. May isa pa siyang kapatid. Dalawa lang ba kayo? Laking girl. Gusto nyo yung kapatid siya. Ang ayaw nila. May asukal yata kasi na mabigat. Nabuha tabi asukal. Patulog. Tulungan mo. Malaking evaporada. Video na lang magagawa. Soft drinks daw. Anong soft drinks, bebe? 1.5? Sprite daw na ganyan, bote. 8. Okay na? Oh, thank you very much, baby, ha? Sakto nga, dumating to, eh. Oh, yan. Biglang nyo na si kuya. Oh, diba? Yan yung guys. Ala. Tama. Si ate, yan, mga pinagtext ko lang yan, guys. Kay Ate Lourdes. So, nandiyan na yung mga ballpen natin ng mga boxes, no? Mamaya, mag-unboxing tayo para mabilisan natin na ano. So, sa ano ba binorder natin? 3 box ng gin bilog na mantika. Kasi guys, tingnan nyo naman, wala na kami stock. O, kamusta naman ang buffer dyan? Nawala. So, pinalitan natin, diba? So, kasi budgeting tayo, syempre, kung kailan tayo maka-order ng ano. Pero, ayan, hindi tayo papawala, no? Ayan guys, mag-unboxing tayo sa mga paminta, mga laurel, no? Marami tayong mga pinamili ngayon. So, ayan, mga mighty na sabon, mga plastic, paper plates, at mga kutsara na nire-repack natin. Ayan na yung mga ballpen natin, asukal, at kung ano-ano pa, katol, at kung ano-ano pa. So, bihon, so marami yan. So, lahat ng mga items na kailangang i-restock. So, 1.5 at saka gin bilog na, may stock pa tayo na 1 box. Dinisplay na natin yung 2 box. So, ayan guys, magre-refill na tayo ng mga ballpen at talagang naubos ang ballpen nating display. No? Ayan. So, re-refillan na natin. So, may tira pa tayo nito at bumili din tayo ng marker pa. So, ayan, tapos na. Yan ay hindi tatapon. Gugupitin, gagawing stab dahil sa mga deposits. Okay? So, iayos na natin yung mga stock natin ng mga ballpen para maayos, organize. So, ganyan mag-stock si Mami ng mga ballpen. Makikita niyo talaga. Ewan ko kung makakabili pa ako bago mag-end ng pasukan ng school year. Kung madadagdagan pa yan. Hindi ko lang sure. Hopefully, para ibig sabihin nun, mabili. So, ayan, display natin. Tinutulungan na natin si Ate Ana. Okay. Ayan. So, nag-out na tayo ng mga items. Yan, glue po yan. Paper white glue. So, marami tayong bumili niyan. Ayan, re-refillan na natin yung karapon. And then, marker. Bumili po tayo ng 10 balot na yan na set na siya na 2. Hi, good morning guys. So, it's Monday, October 16. So, today, ang dami din nating hamon sa buhay because hindi nakapunta kahapon yung may-ari ng pwesto natin. So, today maniningil. And na-save na natin ang ating renta. Also, kailangan din natin maghanda kasi bukas dadating si 14M. Siya ang aking distributor sa Mighty Camel na mga sigarilyo. Meron tayong bayarin sa kanya na consignment na around 10,000 and we need to provide additional or extra cash para naman doon sa iba pa nating order. Kasi hindi pa enough yung 10,000 na consignment para sa stocks natin for 2 weeks. So kagandahan lang kahit papano, every 2 weeks na tuwing pupunta sila, na-add nila ng 2,000 and 2,000 yung aking consignment. Hindi kasi katulad kay PMFTC, ay talagang kahit magkano, basta kaya kong bayaran. So, yan. And then also, bibili ng bigas. No, dapat kahapon pa. So, hindi na kinaya ng time kahapon kasi busy-busy kami. So, may mga times gusto kong mag-live, busy-busy. May mga times naman na kahit hindi masyadong busy, normal lang, may ginagawa naman ako. No? So, sa mga normal days ko na matumal, nag-around lang yan sa 22,000, 24,000 yung ating sales. No? Matumal na yan. Kasi, ang mabili is yung lalagpas ka sa minimum quota a day. Kasi ang quota ko po a day ay nasa 20,000 pataas. 20 to 24,000 pataas. Ganyan. Nasa around na ganyan. So, kapag lumagpas na sa 24,000 ang sales ko, nang hindi pa natatapos ang aming duty, ang araw, masaya na kami niyan. Kasi medyo nasa safe na kami niyan. So, kapag wala pa, talagang dumadating sa point, na grinding talaga kami na halimbawa mga 10:30 na, hindi pa sasampa,
no? Ano kami niyan, almost 12 o'clock bago ako mag-close ng aking sales. So talagang ginagagrind, no? Awa naman ng Diyos, nabibihit, awa naman, no? So yun lang, and bago tayo magsimula ng ating learnings for today's video, ay maglaan na kayo ng ballpen, papel, at calculator. Dahil marami tayong pag-aaralan ngayon at magkukwenta tayo. So mahalaga ang learnings natin today, lalo na sa mga OFW na hindi na uuwi hindi na babalik ng abroad, gagawing bread and butter soon ang tindahan. So focus natin, ang lagi nating ibibigay na sitwasyon, bread and butter natin. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng seryoso at mas magsipag tayo kung paano natin mapapabuti ang ating hanap buhay. Kasi kapag ka naglilibang lang at hindi naman talaga siya ang main source of income, hindi siya bumubuhay sa'yo, talagang kahit papaano, masasabi mo, ay okay lang yan, kasi kahit papaano naman, napandagdag kita. Ganon yung magiging thinking mo, no? And okay lang naman yon, ginagalang natin yung mga ganon ng mindset, kasi even before me, ganon din ang isip ko. Ang store ko dati, hindi ko bread and butter, so hindi ako masyadong bothered. Unlike now, na everything is kinukuha sa tindahan, mula sa kita ng tindahan, so talagang careful ako. So yung sa mga magiging sitwasyon ko, ang sitwasyon nila soon or in the future, panoorin niyo lahat ng mga journey at mga learnings ng Mami Park. May mga paulit-ulit na paalala, it's totally okay. Pero alam nyo, makakasalba yun ang sitwasyon nyo. Nang sa ganun, ay hindi na kayo bumalik pa ng abroad. Kasi ang pangit na kung kailan umidad kayo, saka kayo bumalik ng abroad, kasi hindi pala kayo kayang sustentuhan, hindi pala kayang masustain ang pamumuhay nyo ng hanap buhay na pinili nyo sa sari-sari store. So to commit less mistakes at mas maging para maging successful ang inyong plano sa buhay, na pagsasari-sari store, makinig mabuti. Okay? Muli, paalala, huwag na matigas ang ulo. So guys, si Daddy ang nag-pick up ng bigas. Ang kaso, may deliver pala ang Bert and Lynn bigasan dito sa isang kasari. Pinasabay yung iba. So, bali, ang order ko po kasi ay 7 buko, 3 Victoria. So, yung 3 buko at 3 Victoria, dineliver dito ng boy kasi sinabay doon sa deliver nga sa isang kasari dito. Tapos si Daddy, ang na-pick up na lang ay 4 na buko. Pero, pinadala ko na din yung pera. So, siya na yung nangbayad din. So, naubusan talaga kami ng buko. Tapos, meron akong deliver kasi binayaran na rin ng customer. Bumili ng isang sakong buko. Natik to 25 kilos ang isa. So, di-deliver natin pagdating ng Daddy. Kasi kukuha ko pa yung motor. Kasi ang dala ni Daddy ngayon ay yung van. Tapos, may deliver tayo yellow. Oh, sexy. Kakadating lang, hubad agad eh. Daddy! Sure, we have We have laundry. We don't have laundry anymore, di ba? Yes, we take care of all, di ba? Already? Oh, we did. Because I asked you yesterday. Yeah. Ito na po yung na-deliver. Jeepney was already stopped. Oh, Scooter. bang in the jeepney. Yeah. And then coming back, then another guy, his phone while driving on a scooter. Very bad. Saan punta, Paps? Si Paps. Ayan, bigas na naman tayo. We don't have a big ass. Daddy, tawag niya sa bigas, big ass. Nakipuwit. Ay ko. 2, 4, 6. One more. Then magre-repack pa ng yelo yan guys bago kumain. Ganyan yan. Napakasipag. Tapos morning shift pa. So ayun, hintayin lang natin si Daddy na dali niya yung bike para makapag-deliver na ako. So magdi-deliver ako malapit sa property namin. Doon sa dulo ng Willowbend. Block 23, lot 23. Ang ating dideliveran ay si Julia. So yun. Minsan nag-offer ako ng gano'n kapag hindi naman busy. At saka tulong ko na minsan sa mga customer na makatipid-tipid sila. Kasi ako naman yung pinipili nila na ano eh. Saka minsan lang naman yan, yung ganyan na may magpapadeliver. Usually pag may bumibili ng isang sakong bigas, may dala na silang tricycle, motor, ganyan. Minsan binabayaran na sa GCash. So, nag-offer ako dito, puro GCash lang. Nag-offer ako ng GCash payment dito. Puro GCash payment lang sa items. No? Yun. So, kahapon dumating yung deliver ni Ate Lourdes. 18,300 yun. 18,335, ganun. Ano yun? GCash yung gusto niyang bayad. Kaya nag-ipon ako GCash. Nakabayad na ako 10,000. So, masipag ka lang, syempre, magkakaroon ka na ng kita, no? At nga pala, pagpatuloy natin yung, natin. Okay guys, mag-deliver na tayo kasi hindi na si Daddy. Putian yan. Magkakarga na si Daddy. Depende talaga sa ilaw ang ganda, oh. Oh. Daddy. Ano ito pupuntahan natin? Big white ass on the scooter. Diyan tayo diretso. Liliko tayo dyan, sa left. Okay? Ano natin, ng mga tambay. Si Ate Hilda, nagsiservice. Yan. Okay, go na tayo. And guys, nandito na tayo sa dulo. So, hahanapin natin ngayon yung block 23. Lot 23. Malapit. Ito, 26. Lot 9. So, dun yun, 23. Saan kaya?
26, 27. Malapit daw sa tangki eh. Dito daw sa ano. Ito guys, yung property. Ito yung property namin guys. Hindi ba binabaha dito guys? Ayan, baka nandoon, doon tayo pupunta. Bumalik tayo guys kasi mali. Dulo daw. Ewan ko saan dito. Tingnan natin. Kaya finally, nakuha na natin kung saan. Now, alam na natin isa pa na ano. Ayun si ate! Siya pala. Kasi Teng, Juliet din yung pangalan nung minsan dinalang ko doon. Kaya ganoon. Ay, mali ako. Ang sinabi ko kasi, 23. Ako pala mali. Anyway, sukin natin yan ate Juliet. Thank you din po. Ayan, dito na tayo. Uwi na tayo. Si daddy lang nandun nagbebente. Ay! Nakakaba guys. So paabalik na tayo, dito tayo sa likod dumaan. Ito yung property namin guys. Ito ba o etong kabila? Basta yan dyan. Isa sa dito. Pahaba yan, dalawa yan na magkadikit na property. Ang goal po na pag-aaralan natin for today's video ay para po matuto tayo na mag-decide ng tubo o kung paano tayo magtutubo sa ating hanap buhay nang sa ganon ay kumabig tayo ng ating pang-personal net income at kumabig tayo para sa pambayad ng ating business expenses. Okay? So eventually, pagtapos ng trial and error method mo, pwede ka na, baka it's about time na po pwede mo nang mapakinabangan ang kinikita ng tindahan. Tulad ko, nagpalaki muna ako, nang sa ganon, kapag ready na ang store, at kailangan ko na rin na tulungan niya ako sa buhay namin, okay na. Alam ko na ang kahihinatnan ng aking tindahan. Okay, so far, lahat ng mga teknik ko nag-work out. So, to God be the glory. So, gusto ko itong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kasi po, magkaiba po tayo ng sitwasyon at pangangailangan sa buhay. So, kaya hindi rin po pwede na basta-basta yung sa akin, ang ibibigay ko po sa inyo na sample. So, magbibigay po tayo ng sample or ng given. Okay? Excuse me. So, pero, kumuha po kayo ng ballpen at papel at ng calculator. I-post nyo muna to. Kumuha muna ng ballpen, papel at calculator. Okay. So, ready na. Okay, simulan na natin. Kailangan malaman mo muna ang una mong gagawin. Kailangan malaman mo muna ang iyong total personal needs. Ang purpose mo man sa hanap buhay mo ay pandagdag ipon or pandagdag sa expenses nyo, no? Dahil ang kakayanan lamang ng tindahan ay hindi talaga magiging totally bread and butter, pero malaki ang magiging ganap niya para matugunan at mag-abot-abot ang inyong pangangailangan, no? Kailangan alamin muna. So, let's set for example, kayo po ay merong pangangailangan na 20,000 monthly. Kailangan iyon ang makuha nyo sa tindahan. Malinis. So, 20,000. For personal po ito. Personal. Lagay nyo dyan. And then, ang expenses po ng inyong tindahan ay nasa around 5,000. Expenses, business expenses, ha? So, ibig sabihin, medyo maliit na negosyo lang, medyo maliit na tindahan. Hindi pa yung katulad ng level sa akin, halimbawa. So, sa business expenses mo, ay 5,000. And then, bibigyan natin ng sample ito when it comes to your daily sales and when it comes to your monthly sales and to your probable net income na lalabas. So, magbigay tayo ng given dito na ikaw ay may daily sales na 5,000. So, sana. At least. Okay. So, pagdating sa monthly niyan, ang total niyan ay, so, halos walang sarahan to. Grabe. No? So, 5,000 times 30. Diba? So, ang lalabas po ay 150K. 150,000. Ngayon, para makuha natin ang profit margin mo, ay gagawa muna tayo ng solution na peso method getting your net income. Probable. When you say probable, close to exact. Okay? So, halimbawa, 150,000 na sales mo monthly, nagkaroon ka ng purchases na around 120,000 at nagkaroon ka naman ng expenses na 5,000. Ima-minus mo yan lahat doon sa ima-minus mo yung 120,000 na worth of purchases mo para sa tindahan ng mga good as cash, yung ibebenta mo na items. And then, 5,000 naman na expenses mo, no? Utilities, kuryente, tubig, transpo, whatsoever pa, overheads, losses, 5,000. So, matitirhan ka ng 25,000 na ititreat mo as your net income. Okay, net income. So,
ipagsantabi nyo lang yung personal nyo na kailangan nyo 20,000 at saka yung business expenses nyo na 5,000 ha, na una nyong ginawa. Okay, ibukod nyo yun ng lista. Okay, ngayon, kukunin na ngayon natin ang profit margin ng ginawa nating solution na pagkuha ng net income mo using the peso method na kagagawa lang natin. 150,000 sales, less 120,000 purchases, less 5,000 business expenses is equals to 25,000 net income. Paano kunin muli ang ating profit margin na ine-express through percentage at nakukuha ang profit margin right after the expenses. So, kaya ginawa muna natin yung solution na makuha natin yung net income. Okay. Ang formula, net income, which is the 25,000, i-divide mo po sa gross sales mo, yung 150,000 na naging gross sales mo in a month, is equals to 0.16. Parang halos 0.70 na to kasi 6 ang kasunod din ng 0.16. No? Pero wag mong galawin sa calculator. I-times sa 100 para lumabas ang profit margin. Ibig sabihin, ang naglarong percentage sa iyong tindahan ay 16.67% or 60.66666%. Kasi puro 6 po eh. No, puro 6. Okay, so i-round off natin 16.67%. So, yan pala ang profit margin ng iyong gross sales pagkatapos ng expenses. Ngayon, eto ang tanong. Or eto ang next na gagawin natin. Kunin mo ang percentage value ng 5,000 na expenses mo sa kabuuan na 150,000. So, paano po kukunin? Ano po ang tawag na paraan dyan? Getting the percentage portion from the whole or of the whole. So, ibig sabihin, pagkuha ng porsyento, pagkuha ng isang parte ng porsyento sa kabuuan. So, ano po ang formula? Para din pong profit margin. 5,000 yung expenses mo, i-divide mo sa 150,000 na iyong gross sales at itatimes mo sa 100, ang lalabas po ay 3.333, no? 3.333. At yan ang percentage value ng 5,000 na net na expenses mo mula sa 150,000. So, itabi nyo lang po, ha? Itabi nyo lang po yung note. Okay. Ngayon, balik ka dun sa personal mo. Di ba may personal kang desired? Ang personal mong desired na binigay nating example ay 20,000. Regardless kung ano ang pagpapupuntahan yan, kung gagamitin mo yan sa personal sa iyong bread and butter or pantulong sa iyong personal or ipon mo or whatsoever. Balik tayo dun sa gusto mong kabigyan na 20,000. Kukunin din natin ang percentage niyan. No? Ano ang percentage portion niyan doon sa 150,000 na sales natin. So again, 20,000 yung ating desired na income, nakakabigin, yung as in malinis, i-divide natin sa 150,000 na gross sales natin in a month is equals to, then itatimes mo sa 100. Lalabas po ay 13.33%. So 13.333%. Okay. So i-add mo ngayon. Plus, i-add mo yung sa expenses at saka, na percentage at saka sa desired mo na percentage sa na gusto mong kabigin. 'Di ba? Meron tayong 3.33 para dun sa 5,000 na value. So, meron din tayong 13 nakalalabas lang para doon sa 20,000 na value dahil 'yun ang gusto nating kabigin. So, ipag-plus lamang po yung dalawa na 'yon. Lalabas po ay 16 point, nasa 16 point, pag ni-round up, 16.67%. So, ibig pong sabihin, yun pong kaninang ginawa nating solution para makuha ang net income mo, ay pasok doon sa desired mo na kitang maliwanag at na-cover up na rin ang gastos. Ngayon, eto ang tanong. Mami Park, paano ako magtutubo para makuha ko yung mga percentage na yan? Gagamit po ba ako ng percentage method o peso method sa pagpa-price up or sa pagma-mark up? Okay, Mami Park,
meron pong mga items na ang tubuan ay wala pa pong 10% at babawi na lamang ako sa iba na mas mataas ang porsyento ng tubo. Ganun po talaga. May mga alak po, Mami Pal. Hindi naman nire-ref, pero hindi rin po kalakihan ang tubo. Pwede ko pong lakihan. Ang kaso po, may kalaban po ako, hindi po ako mabilhan. Ano ang gagawin? Papasok ka sa price war. Yun ang maiisip mo, bababa ka. Kasi, para mas mabilan ka. Saan ka babawi ngayon? Sa iyong volume na mabebenta at dami ng customer sa area na sa'yo bibili. Paalala po, maging maingat sa paggamit ng iyong pagpa-price war. Hindi po sa lahat ng area at hindi po sa lahat ng pagkakataon effective po ito. So, it depends upon the situation. If marami ang kalaban and if pwede ka namang makipagsabayan. Ngayon, halimbawa, may tinda kang Alfonso. Ang Alfonso po, nasa 276 ang puhunan. Ang selling price mo po ay, ang kalakaran sa inyo ay 300. So, ilang percent ng tinubo mo ang makukuha? Paano natin malalaman? So, syempre, alamin muna natin kung magkano ang tinubo mo. Ang selling price mo ay 300 and then ang cost ng items or puhunan sa items ay 276. Specifically, example is the Alfonso na 1 liter. Meron kang tubo na 24 pesos. Ilang percentage po ang value niyan sa mula sa kanyang puhunan? So, paano po kukunin? Ganito po. Selling price, 300 ang selling price mo. Minus cost of goods o puhunan mo, yung presyo na original, ng pagkahango mo ng Alfonso, less 276 is equals to 24. I-divide mo ngayon, sa cost of goods ulit. Sa kung magkano ang kanyang pagkakakuha mo, yung kanyang puhunan. So, divided by 276. Nasundan po ba? Uulitin ko po. Selling price, yung desired mo na selling price, 300, si Alfonso. Niles mo ang puhunan mo na 276. Lumabas po ay 24 pesos ang iyong tubo. Paano po malalaman ang percentage niyan? I-divide mo po sa kanyang puhunan na 276. Lalabas po ay 0.08 or 0.086. Siguro po mga 0.087 na to. Okay? I-times mo sa 100. So, ibig sabihin po, 8.6 or 8.7, nasa ganun, ang iyong tubuan, percentage. No? Ibig sabihin pala, hindi umabot man lang ng 10%, di man lang umabot ng 15% or 20% ang tubo mo kay Alfonso. Hindi mo naman po pwedeng 10%, 12, 15. Depende sa inyong lugar. Kung wala kang kalaban, kung ikaw ay mini-mart, shala, the aircon, kung ikaw ay nag-iisang nagtitindahan, pwede mong gawin. Medyo mumurahin ka nga lang ng customer sa likod mo dahil sa taas ng bentahan mo. No? So, ibig sabihin pala, ang tinutubo lang natin sa ating Alfonso ay nasa 8.6 or 8.7%. Hindi man lang umabot ng 10%. Ngayon, ang kailangan mo na itubo ay nasa around 16.67% nang sa ganon ay makover up ang gastos mo at makuha mo ang desired income mo. Dun pa lang sa alak, sasablay na. 8.6% lang, 8.7% lang. Paano na? Ngayon, saan babawi? Sa dami ng sales. Patataasin mo ang sales mo. Ngayon ka didiskarte kung magjo-join ka sa price war or magbababa ka lang ng konting-konti or papantay ka sa mga kalaban mo. So, pag papantay ka sa mga kalaban mo, ang chances naman nun, ano ang pwede mong maging edge para ikaw ang bilhan dahil pantay lang kayo ng presyo ng kalaban mo. Kapag ka magbababa ka naman ng piso, most probably, or 2 piso, most probably, pupunta sa'yo ang mga customer. So, sacrificing 2 pesos is not bad. Kung malaki naman na porsyento ang mapupunta sa'yo. Kung sa 100% na porsyento ng customer, mapupunta sa'yo ang 50% at yung another 50% na customer ay paghahatian ng iba mong kalaban, walang problema doon. Winner ka pa din. Okay? Now, nasa sa inyo po ang desisyon.
Dahil retail store ka, no? Dahil mas marami ang retail, halimbawa, ng tindahan na ino-offer ng tindahan mo, at syempre, babawi ka din sa volume, at syempre, dahil medyo gagamit ka ng slightly price war, I am not encouraging you to do that. But let's be honest here, no? Let's be practical here. Ang pinupunto ko dito kasi, hindi mo masasabi ang sitwasyon na ikaw lagi ang pupwedeng masunod sa presyo mo. Darating ang panahon na kailangan mo talaga magsakripisyo at mag-adjust dahil may kalaban, dahil mas gusto mo na mapunta sa iyong mga customer. Win-win situation naman kasi yan. No? Pero hindi ibig sabihin na isasakripisyo mo ang piso mo ng para sa wala lang. Naintindihan? Okay. Sa shampoo, sa sabon, sa iba pang mga items, sa biskwit, at sa kung ano-ano pa, sa soft drinks, at sa kung ano-ano pang items mo sa tindahan, sa sa frozen mo, sa ice cream, kung may ice cream ka, at mga candies mo, naglalaro po ang tubuan dyan ng 10, 15, to 20, to 25%. Bibigyan kita ng sample kung malakas sa iyo ang chichirya. Puhunan, halimbawa, ng isang chichirya, 6.75. 6.75 sa chichirya. Halimbawa ha, ng isang chichirya. Ngayon po, ang selling price ay 8 pesos. Paano po natin kukunin ang percentage niyan? Selling price na 8 pesos less 6.75 na puhunan is equals to 1.25 pesos ang tubo mo. I-divide mo po iyan sa puhunan mo na chichirya na 6.75 is equals to 0.8185 blah 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 blah. I-times mo sa 100. 18.51 or 18.52% ang tubo mo sa isang chichirya na 6.75 ang puhunan. Pasok ka ba sa banga sa tubuan? Dahil ang kailangan mong ma-provide, ang kailangan maging profit margin mo ay nasa 16.67%. Naalala nyo po ba? Yung ating kinuwenta na naglarong profit margin sa ating ginawang solution kanina. So, ibig sabihin po niyan, hindi naman sa lahat ng items ay magle-less 10% ang iyong tubuan. Kaya maganda ang retail, maraming survival when it comes to retail store. It is because napakalaki talaga ng tubo, maganda talaga ang tubuan sa ganitong larangan ng negosyo, ang retail. Kaya kung mapapansin nyo, bakit maraming successful? At hanggat maaari, yung pagdadagdag ng wholesale na tulad ng ginagawa ko sa pag-wholesale ko, pangdagdag at pangakit na lamang siya ng customer. Hindi siya talaga ang main na nag-aakyat ng kita sa tindahan, kundi yung retail price natin. Now, Mami Park, di mo pa rin tinutumbok kung magkano ang aking dapat ipresyo dahil para nga ako ay may magandang kitain. Kung maalala nyo ang vlog ng Mami Park, nasabi ko, mga pa sa paligid, kung magkano ang laraang bentahan. Mga pa, hindi sinasabing pakialaman mo ang iyong kakompetensya. Ang pinupunto, matuto kang makaalam kung ano ang nangyayari sa paligid nang malaman mo din at madiskartehan mo din kung paano ka magpepresyo. Ngayon po, 8 ang bentahan. May iba nag-9, halimbawa. So, ikaw, nag-8 ka. So, ibig sabihin, mas mabibilang kang tiyak compare doon sa mga nag-9 pesos. So, yun po ang ibig kong sabihin. Maganda na ang tinubo mo sa 8 pesos, nasa 18.52% na. At the same time, mababa ka pa. So, yung mga nag-9 pesos, hindi masyadong mabibilhan. Dahil, mahal ng piso. Piso matters pagdating sa customer. Tandaan po natin. So, nakipag-price war ka ba? Unintentionally, nakipag-price war ka. Kasi ang inisip mo talaga sa totoo lang, ay kailangan mong mapalabas yung profit margin na kailangan mo para makompensate ang iyong business expenses at makompensate din or makuha mo yung desired mo na income sa tindahan mo. Ngayon, Mami Park, paano ko malalaman talaga na mas maganda ang tinubo ko sa mga retail ko na ibang items kaysa dun sa ibang mga items na less than 10% lang ang tubuan? Mas malaki po ang porsyento ng retail na nabebenta kaysa po dun. At kung sakali man, babawi po sa volume.
Kaya lalaki ang sales. Babawi sa volume, mako-compensate pa din. So, Mami Park, di mo talaga tinutumbok kung paano ang magtubuan. Hindi mo talaga inaano, guys. So, bibigyan ko kayo ng simpleng style. Kung ang desired po na profit margin nyo ay 16.67%, punta po kayo pagka sa chichirya, magpresyo kayo, tubuan nyo ng, para safe, 18 to 19%. At kapag nakapa nyo ang kalakaran, saka kayo mag-round off bababa o round off pataas. Halimbawa ganito, 5 piso ang puhunan. Binenta mo ng piso. Binenta mo ng 6. So magkano? No? Magkano ang percentage nun? Less, parang 20% kasi 5, 6, di ba? No? 6 pesos ang selling, 5 pesos ang puhunan. So may 20% ka. Nang iyon talaga ang kalakaran. Kasi kapag ka naman 18% yan, magbubutal. Hindi aabot ng 6 pesos. Wala namang ganon at di naman tayo nagsusukli ng cents dito. So, didiskartihan mo ngayon kung magra-round off ka pataas o magra-round off ka pababa, and then alam mo din ang kalakaran ng bentahan sa paligid mo. That's when you decide if you are going to round off up or round off pababa. Nagegets po ba? Sa mga retail. Ngayon, meron po talagang sadyang mga items, lalo na po sa ibang mga high value products, no, na hindi ka basta-basta talaga makapagpe-presyo ng mataas. Dahil, lalo na po, kung may kakompetensya. Yun po talaga. Literal yun po ang gagana talaga sa negosyo. So, ibig sabihin pala nito, there is no such exact how to mark up pagdating sa ganitong klase. Pero, merong general rules kung papaano mag-mark up. Hindi po applicable yan sa ganito nating tindahan. Lalo na sa mga sari-sari store, hindi po siya applicable. Not all the time applicable. Almost. No? Not all the time. Ano po ang standard way how to get or how to mark up? Selling price, less, di ba yung paraan natin kanina, selling price, less cost of goods, and then divided by cost of goods, times 100, lalabas na yung percentage. Ganun po yung formula natin kanina, di ba? Hindi po all the time applicable po siya. Kasi nga po, kung di yung desired mong selling price, ay mataas pala ang tubo mo. Hindi ka mabibilan. Lalo na kung nakasalalay dyan ay ang kakompetensya at kalakaran. So, lagi nyo pong tatandaan yan. Hindi po madali ang mag-vlog ng kung paano magtubo. Alam niyo po kung bakit. Kaya po pansin nyo, hindi ako laging eksakto. Kasi po, ang totoo niyan, ang pagtutubo nyo po ay depende sa pangangailangan nyo. Dahil magkaiba po tayo ng sitwasyon at mas madalas po yung sample sa sarili ko, ang lagi ko pong ibinablog, hindi ko po pwedeng i-vlog basta-basta. Pwede lang ako mag-sample ng yung magbibigay ako ng solution or ng given, pero hindi po pwedeng eksaktong yung ginagawa ko. Kasi po, magkaiba po tayo ng pangangailangan at desire sa ating tindahan, or goal or purpose sa ating hanap buhay. So kaya po, wala po talaga kayong aasahan sa akin na kung paano magma-mark up. And even kahit po i-search nyo, may standard way how to mark up, pero nakasalalay pa rin sa inyo ang desired nyo na selling price. So kaya mahalaga at factors to consider ay ang kalakaran sa paligid, sino ang mga mataas, sino ang mabababa, para alam mo kung saan ka lalagay nang hindi ka matatalo. Nagigets nyo na po ba ngayon kung bakit ganyan po mag-vlog si Mami Park? Dahil ayaw ko po kayong maligaw, ayaw ko po kayong mapahamak. Doon po kayo magbase sa kailangan yung profit margin para yon ang sikapin nyong mapalabas na kita ng tindahan nyo. Naintindihan po ba? So, if too much ang 20,000 na kabigin nyo para sa 150K nyo na gross income, gawin nyo na lang 15,000. So, the more na mas mataas ang inyong sales at maintain lang sa 20,000 ang inyong desired na kunin kay store, mas malaki po ng higit sa 20,000 ang kakabigin nyo. So, on the way, on your journey, maiintindihan nyo po at makikwenta nyo, ganito pala ang kailangan kong sales para ito ang lumabas na income ko. No? So, ganito pala ang kailangan kong gawin para mapalabas ko ang aking profit margin ng mataas. The more na mas gusto nyong kabigan ng store, the more na mas dapat nyong pataasin ang inyong sales.
Dahil sales, customer is equals to blood of our store. And also, blood of our life. Kasi bread and butter. No? Ngayon, kung talagang bread and butter nyo siya, there is no way out kundi sundin or panoorin or alamin kung effective sa inyo yung lahat ng mga binlog ko. Mula sa customer service, mula sa joining to price war, mula sa pagkuha ng profit margin, mula sa kung anong method ang gagamitin nyo sa pagkuha ng inyong net income. Panoorin nyo pong lahat ang mga diskarte na yan mula sa, lalo na sa customer service, nang sa ganun ay magkaroon kayo ng pagkatuto at sariling diskarte kung papaano nyo mapapalabas ng maganda ang profit margin nyo at makuha nyo ang desired nyo na kita, and at the same time ay matuto kayong magpresyo ng sa inyo, hindi ng sa akin. Dahil papansinin nyo po, napakarami talagang nagtatanong, Mami Park, paano po mag-price? Sana po meron po kayong actual. Hindi ko po siya talagang magawa. Kaya nagtataka nga rin po ako, may mga kasari na nakakapag-vlog niyan. Wherein, hindi ko nagugustuhan. Pero nasa sa inyo naman po yun. Kasi kayo naman, ang final say pa rin naman nasa sa inyo. Kasi po, baka mailigaw kayo na hindi pala iyon ang kailangan nyo. Babagsak po kayo. Babagsak po ng mabilis ang negosyo nyo. Pag hindi nyo po natutunan ng maayos sa pamamaraan nyo at desired na kailangan nyo. At sumunod kayo sa mga influencer at vloggers na nag-vlog na ang style nila ay ganun at ginaya nyo, hindi naman pala kayo parehas ng sitwasyon sa buhay. Baka ginaya nyo yung iba, may pinagkukunan naman na iba yon, ano man ang mangyari sa negosyo nila. Kayo po ba, may pagkukunan pa kung sakaling mamali ang paraan ng inyong pagpepresyo at pagkuha ng net income at pagkurot sa tindahan. So this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Hiling ko po, magets nyo ang vlog na ito. Kasi po, napaka-importante po nito para sa inyo. Ako po kasi, okay na ako. Napagtagumpayan ko na. Alam ko na. Alam ko ang gagawin. Paano po sa mga mangangapa at mga bago. Fighting. Bye!